is invisible now, yet last forever. Apo? So ito po ay hinango sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8. 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Sabi ko, Lord, simula nung mag-preach, po, ang Pastor Arniel, it really touches me, po, at talagang sabi ko, Lord, dealing with you, we really need to understand everything about you. Ano po? So, tayo po'y makakatayong lahat. Ano? Ayan. At atin pong babasahin ang salita ng Diyos. Natatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Kinuha ko po ito sa The Message Bible Version. Ano po? So, 1, 2, 3. There's far more here than meets the eye. The things we see now are here today, gone tomorrow. But the things we cannot see now will last forever. So, makakamupo po tayong lahat. Ano po? Praise God. Ano po ba ang ina-expect natin sa mensahe ni Lord ngayon sa umagang ito? Sino po yung nag-e-expect? Amen. To God be the glory. And according to the expectation of each one of us, hayaan natin na maganap ang tunay na layo ng Diyos. Dito po sa verses na ito, makikita natin mayroon po dyan dalawang paradox. Pag sinabi natin paradox, it is contrasting to each other. But at the end, mayroon po itong matatawag natin na pagkakaisa. Amen, So ano po itong dalawang paradox na makikita natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. So ang una po dyan ay walang iba. Number 1, sabi doon, the things we see now are here today, gone tomorrow. Versus, sa the things we cannot see now will last forever. Di ba contrasting po siya? Yung isa, sinasabi dito, yung nakikita mo ngayon, alam niyo po ba na panandalian lang yan? Ano man ang pangarap mo? Ano man ang mayroon sa mundong ito, it will last, hindi habang panahon. Naniniwala po ba tayo dito? Even anuman ang paghawak natin dito, anuman ang, alam niyo po yun, yung paglaban natin, yung pagsusumikap natin na ipaglaban ang isang bagay. Amen, Pero lahat ng nakikita natin, temporal lang dito sa mundong ito. Do we get the point? Amen, Trabaho, papalitan ka rin pagdating ng panahon. Mas bata, mas malakas, mas matalino. Tama po ba? Yung pong pinakamaganda ka man, naging Miss Universe ka, pero dadating ang panahon, may pabalit sa'yo. Kukulubot din yung ating mga balat. Tama po ba? This is all temporal, lahat ng nakikita natin. At minsan ipinaglalaban natin ang patayan. Tama po ba? I don't know alam niyo po yun, di ko alam kung ano po ang ating mga buhay. Pero nakakalungkot makita, Minsan, ipinaglalaban ng patayan ng isang bagay na pagdating naman ng panahon ay mawawala din naman sa kanilang buhay. Tama po ba? Even itong buhay na ito. Ang sabi ng Job, isang araw haharap tayo sa kamatayan, ayaw man natin o hindi. Sa itinakdang panahon ng Diyos, ayaw man natin o hindi. Haharap po talaga tayo doon. Amen? So now, the question is, handa po ba tayo doon? Marami naghahanda para sa ngayon at para sa bukas. Pero doon sa eternal life, walang naghahanda. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo may langit at impyerno? Yes, So sabi po dito, the things we cannot see now will last forever. Alam niyo po ba na dapat may mga mata tayo, na nakakakita ng mga invisible things, wherein it will last forever. Ito po yung tinuturo ng Biblia. Hindi tinuturo ng Biblia na mabuhay ka lamang,
ng panandalian, yung nakikita mo lamang. Yun lang ang pahalagahan mo. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Amen, ano po? Ang gusto ng salita na Diyos, ang gusto ng Diyos, ano po, makita natin. Yung talagang pang-everlasting. Ano po? Amen? So nakita natin, ano po, yun daw mga bagay na nakikita natin ngayon, panandalian lang yan. So it is so foolish na ipaglaban natin ang isang bagay na panandalian lang naman pala. Tama po ba? Na pagdating ng panahon, mawawala din pala yan sa kamay natin. Amen. Pero ang sabi ng Bible, maging matalino tayo. Ang ipaglaban natin, ano po, ay yung pong hindi natin nakikita, pero habang o forever naman, ano po, na mananatili. Amen. So, sa 1 Corinthians chapter 15 to 19, may sinasabi dyan, ano po. Tumayo nga po tayong lahat, basahin po natin ito. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Kung hindi mo rin binuhay ang matay, hindi mo rin binuhay si Kristo. At kung hindi mo rin binuhay si Kristo, kayo'y hindi ka malinis sa iyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Huwag po muna tayong umupo. Ano po? Naintindihan niyo po yung binasa natin? Gusto ko pong basahin natin ito personal. Lahat ng natin, papalitan natin ng personal. Ano, tulad ng ano, no? Halimbawa, kung pag-asa ko, yung natin ko, ano po, ay kay Kristo, amen, ano po. Yung natin, papalitan natin ng ko. Amen, ano po. Basta personal ang ipapalit natin so that we can feel, ano po, kung ano ba talaga, o ito bang verse na ito talaga ay para sa akin. Amen? So, 1, 2, 3. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, Hindi mo rin binuhay si Kristo. At kung hindi mo rin binuhay si Kristo, ako'y hindi na maglinis sa aking mga kasalanan at walang katuturan ang aking pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa ko kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, ako na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Makakaupo po tayong lahat. Naintindihan po natin yun. Sino po yung tunay na nagbasa? So, makikita natin ano po, tayo daw yung pinakakawawa sa lahat ng tao. Bakit kaya? Naisip niyo po ba, bakit kaya akong pinakakawawa sa lahat ng tao kung ang aking pananampalataya, nanampalataya naman ako sa Panginoon mo po? Amen? Parang naalala ko dito, alam niyo po, yung binigyan, ano po, ng pagkakataon na makasakay ng isang luxury na, ano ba tawag doon sa mga boat, yung yate, ano po, hindi, yung bang cruise, ayan, ano po, yes, luxury cruise, ano po, libre, no? So, binigyan siya ng ticket, at sumakay po siya doon sa luxury cruise na yun. Amen? At ito pong tao na to, 3 days and 3 nights po siya doon sa luxury cruise na yun. Amen. Excited na excited ang tao na to, ano po? Pero ano po ang nangyari doon sa loob ng cruise? Amen, ano po? Sa malaking yate po ba tawag din? Amen, ano po? Hindi po siya kumain. Kasi sabi niya, baka yung ticket na hawak niya ay hanggang pamasahe lang. In short, nakasakay nga siya doon sa yate, doon sa cruise na yon, pero nagutom siya. Naget po ba natin? No po? So bababa na siya, nagulat ang mga tao, bakit nanghihina siya? No po? Ang sabi nung isang crew doon.
Sir, na paano kayo? Ano po? Sabi nitong tao na to, hindi pa kasi ako makain, gutom na ako. Ano po? At ano sabi ng crew? Bakit hindi po kayo kumain? Eh, libre po yung pagkain dito. Do we get the point? Do we see ourselves on that situation? Marami nagsasabi sila ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero hindi nila grasp, yung layo ng gustong pagdalhan sa kanila ng Panginoon. Amen? No? Hindi nila grasp, kaya parang nananatil kapag ka may mga pagsubok, lupaypay, walang pag-asa. Hindi ganito ang tawag sa isang mananampalataya ni Kristo. Nalulungkot ako kapag mananampalataya tapos nag-suicide. They really don't understand the faith na na-receive nila sa Panginoon. Nalulungkot ako kapag sinasabi nila na hindi nila sigurado na sa langit sila pupunta. Ang sabi po dyan, tayo na daw yung pinakakawawa pag hindi natin naiintindihan kung saan tayo dadalhin ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang tanong, saan ka ba tidadala talaga ng pananampalataya na itinanim sa iyo ng ating Diyos? Amen? So, sino po yung ganito dito? Na madaling manghina, madaling mabuwal, madaling magreklamo sa buhay, nagpapahiwatig, may hindi ka naiintindihan at nauunawaan. Amen po ba? Hello? Amen. Yes, po? Now, is there any benefits? Ito po ba yung kasunod dyan? Is there any benefits of walking on the invisible? No, di ba? Anak, pakilipat mo doon sa susunod. Kasi hindi yan ang susunod. Amen, po? Lipat. Yan, po? So there are, how then we can see, po? This invisible na things, po? That will last forever. Ano yung dapat nating gamitin para makita natin yung mga hindi nakikitang bagay, pero maglalast, pero magtatagal hanggang wakas? Any idea po? Sino yung sumagot? Ano po yun? To God be the glory. Punto. Po? Talagang bullseye ng kuya. Po? How can we see the invisible? Unless we have these eyes of faith, po? We cannot see the invisible things. Naintindihan po natin? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, po? Si Paul po nagsabi nito, for we walk by faith and not by sight. Hindi ako lumalakad sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita ko, kundi ako'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya na ang angkla ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Naget po natin? No po? Hindi po yung pagkabilib sa sarili. Ako'y nananampalataya, kaya ko to. No! Hindi natin makikita, yung pong tunay na yung pong tunay na invisible na sinasabi, ng Bible, unless na yung pong mata natin ng pananampalataya ay magkaroon tayo. Amen, po? These eyes of faith must be anchored in the Lord Jesus Christ. Po? Siya yung magbubukas sa atin ng ating mga pananaw. Naget po ba natin? Siya yung magpapakita sa atin ng tunay na dapat nating lakaran at kalalagyan. Pagdating ng panahon. Kung tunay kang nananampalataya sa Panginoong Jesus, maiintindihan mo ang pupuntahan ko langit. Hindi ako magda-doubt dito. Dahil hindi ako ia-anchor o hindi ako ililid ng aking Panginoong Jesus papunta sa impyerno. Ia-anchor ako ng aking Panginoon doon sa mga bagay na kung saan talagang makapagdadala sa akin doon sa final destination ng aking faith, none other than heaven. Do we understand po?
Kaya sino mang mga mananampalataya na nagdududa kung pupunta ba sila talaga sa langit, ano po? I don't know why. Maybe there is something in you na hindi pa talagang lubos, ano po, yung pong pagkaunawa sa talagang pinagdadalhan sa atin ng ating Panginoon. Amen. Naintindihan natin? So, ito po yung verse ng Pastor Arniel last time. Sabi niya dito, He who believes in the Son has everlasting life. Maliwanag yan. Tama po ba? Sino man daw ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, and he who does not believe, pero siya na hindi nananampalataya sa anak, shall not see life. Ito po ba yung life na temporal? Ito po yung life na everlasting. Amen? At ang sabi po dyan, but the wrath of God abides on him. Ang galit ng Diyos, ay nananahan sa kanya. Bakit kaya? Because marami po tayong mga mananampalatayang tinatawag nila ang kanilang sariling mananampalataya, subalit hindi nila nauunawaan ang tunay na lalim. Ano ba talagang ibig sabihin ng pananampalatayang tinanggap ko? Kaya ang bilis nila itong pagpalit. Amen? Ang bilis nilang ipagpalit. Ito po yung minsan nakakaawa talaga, po? Minsan gusto mo nang mainis, magalit, pero hindi ka magalit at mainis. Bakit? Kasi nakakaawa ang kanyang kalagayan. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Amen? So what are the benefits of walking on the invisible that lasts forever? May benepisyo po ba ang paglakad? Po? Ang sabi po, kanina doon sa atin pong binasa, tayo na daw ang pinakakawawang tao kung ating pananampalataya ay hanggang dito lamang sa mundong ito. Alam niyo talaga pong ito ay nagrema sa akin. Po? Po? So, ano po sabi dito? Dito po tayo. What are the benefits? Una, kapag ang tuon natin, kapag ang ginagamit natin sa buhay ay mata ng pananampalataya, ang unang-una pong makikita natin, magkakaroon tayo ng deep trust sa Panginoon. Lalalim yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po ng John chapter 15 verse 5, ang Panginoong Jesus ang siyang puno at tayo daw po ay ang mga sanga. Amen, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Ito po yung laging nagrerema sa akin. I can bear much fruit, but apart from God, I cannot do anything. Naintindihan po natin yon? Mayroon tayong talento, sariling lakas, sariling talino, that can reproduce. Pero maliwanag ang sabi ng John 15:5, apart from Jesus, you cannot do anything. I just want to share to you always my prayer in the morning, kasama ng asawa ko. This is, Lord, my confession, that apart from you, I cannot do anything. And if you will not cover me with your blood, your protection, your grace, your mercy, your love, your knowledge, your wisdom, and your strength, I cannot do anything. Prayer ko po yan tuwing umaga. Hinahanap ko lagi, Lord, i-cover mo ako ng ganito. So that you will not see me, na naiiba ng landas. Sino yung nagsabi dito kanina? I think Pastor Noel. I'm not sure. Na maaaring sa buong linggong to may nadapa. Sino po yung nadapa? Taas ang kamay.
Sino yung pinaglaruan ng kalaban? Taas ang kamay. But stand firm in the Lord. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak. Lagi natin niyang tatandaan. Amen po ba? No po? So, deeper trust in God. Ano man po yung magiging sitwasyon ng buhay, Lord, nananampalataya ako, hawak mo ako sa iyong kamay. At ang sabi mo, Panginoon, sino mang hawak mo sa iyong kamay, ano sabi? Hindi mo pababayaan. Unless na umalis kami sa iyong pagkakahawak. Maliwanag po ba yon? Unless na kami mismo ang aalis doon sa kamay mo, mapapahama kami. Pero kapag ikaw ang hahawak sa akin, tiyak na hindi kami mapapahamak. Amen. No po? So deeper trust in God. Kapag ang ating pong pag-iisip doon sa mga bagay na hindi magtatapos, ano po? Lalalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Pangalawa, peace amidst of trial. Hindi yung para ka laging sinakluban ng langit at ng lupa sa maliit, ano po, na trials na iyong kinakaharap. Sino dito yung nakaranas na ng mga pagsubok na katulad kay Job? Maaring tayo, minsan, ano po, pero ang pinagkaiba natin kay Job, yung interval ng dating ng pagsubok. Ikaw kaya mawalan ka ng anak, mawalan ka ng negosyo, lahat, ano po. Tapos iniwan ka ng asawa mo na napakabait, ano po. At pagkatapos, ano pa, nagkasakit ka. Alam niyo po ba, sa akin po, natutunan sa buhay, no? For this 55 years of my life. Akala ko, nung bata-bata pa, ang pinaka-importante, maabot yung pangarap. Pero wala palang pinaka-importante, kundi pangalagaan ang katawang ito. Totoo po yun. No po? Sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ha? Amen? Napakahalaga pala na matuto tayong pangalagaan ng katawang ito. Kasi dito po magmamanifest, ano po, kung ano po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Naniniwala po tayo doon? Pero kung tayo, ano po, babad sa bisyo, ano po, hindi natin pinangangalagaan yung katawan natin. No? Pagdating ng panahon, we will ask the Lord, Lord, one more chance. Tama ba? No po? Pero kung pinangalagaan natin ito ng tama, no? So sabi dito, peace amidst of trials. Mayroon kang kapayapaan. Kahit na ang dami mong problema yan sa pinansyal, problema yan sa relationship natin, ano po, whatever, amen, ano po, problema sa trabaho, hindi pa kami sumusweldo, ano po, pinahihirapan ako, ano po, ng aking employer, amen, ano po, whatever, ano po, anumang klase ang problema na mayroon ka, amen po ba? So, ang sabi po dyan, dapat ito ang panghawakan natin, at ito po yung aking life verse actually. Romans 8:28. And we know that all things works for God to those who love God and who are called according to His purpose. Amen? Ano po? So, dapat ganito po tayo. Naiintindihan natin, I know that God can do all things good for those who love God. Ang sabi niya dito, no po, all things work together for good. Tayo lang ang tumitingin doon sa sitwasyon na kinalalagyan natin na hindi maganda. Pero si Lord laging maganda. Why? Because He can use that moment to process you and me. Naintindihan po ba natin? Amen? So, mapaprocess ang bawat isa sa atin. No po? Ipinoprocess. Alam niyo po ba ang buhay mananampalataya ay proseso? Alam natin na ang buhay mananampalataya ay proseso, pero bakit hindi tayo nagpapaproseso? Yun ang question. Diba? Alam natin, no po? Alam natin, halika dito, gusto mo mag-preach? Alam natin, ano po, na ang buhay mananampalataya ay isang proseso, pero ang tanong, bakit hindi ka nagpapaproseso?
So kung naintindihan natin, ano po, dadaan talaga ako sa ganitong pagsubok, and then magiging madali sa atin, ano po? No? Naintindihan natin? Next, sabi po dyan, eternal perspective. Yung pong pag-iisip natin, nakatuon dun sa eternal, ano po? Hindi po sa mga bagay na nakikita. Amen. Ano po ba yung mga eternal perspective? No po? Nabagamat sa panahong ito, sa lugar na ito, ano po, tayo po ay mahirap, tayo po ay hindi perfect, pero isang araw, alam niyo po ba, sa lahat ng mag-i-endure till end, ano po, you will be perfected by the faith you have in Christ Jesus our Lord. Naintindihan po natin yon, no? So, sino dito yung naiinis sa sarili niya pagka nagkakamali siya? Taas ang kamay. Ako lang. Di ba? Yung bang tipo na, kamali na naman ako. No? Alam ko naman ang dapat kong gawin, pero bakit hindi ko magawa-gawa? Nagkamali na naman ako. Pero isang araw, alam niyo po ba, babaguhin lahat ng Panginoon. No? Pinrich din po yan ng Pastor Tom. Magkakaroon tayo ng glorious body. Itong body na to, na limited body, ano po, hindi po ito yung pagdadalhan lang sa atin ng Panginoon. No? So, eternal perspective, sabi ng Panginoon, ano po, in my house, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Alam niyo po bang may preparation na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Now, are you excited? O nadidream mo na ba yung mansion mo doon sa langit? Ako lang ang nagdidream. Gano'n na kaya kalaki yung mansion mo doon sa langit? Hello? Maliit? Maliit lang. Pero praise God, nasa langit. Tama ba? Ganito po yung yung sinasabi ng iba, basta makapasok lang ako sa langit. Okay, wala akong mansion, basta't makapasok ako sa langit. So, anong sabi doon kanina, sa ating pong binasa, sa 1 Corinthians, ikaw na ang pinakakawawa kapag gano'n ang pag-iisip mo. Amen? Kapag alam mo na doon sa langit, may inihahanda sa iyong mansyon, di ba dapat, naintindihan mo rin paano ba ako kumilos? Sino ba mga nakatira sa mansyon? Ha? Di ba? Tapos, asal hindi tayo karapat dapat sa mansyon, hindi dapat gano'n. Tama po ba? Ano po? Don't get me wrong on this. Ano po? Kung talagang naintindihan natin na may mansyon tayo doon sa langit, huwag natin itong ipagpapalit sa anumang bagay. Tama po ba? Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na talagang ito yung dapat na paghahanda, sa atin and then, do it. Amen? So, next is, kapag tayo po, anong benefit ng walking on the invisible that lasts forever? Number 4, spiritual strength. Alam natin na may kalaban tayo dito sa mundong ito. Tama po ba? Sino kaya ang nananalo sa bawat usapan? Sa bawat relationship? Sa bawat dreams? Ambitions natin? Sino kaya ipinapanalo natin sa bawat salita? Sa bawat actions? Sino lagi yung pinapanalo kaya natin? Sino kaya yung pumapalakpak?
Sabi po dito, but we have this treasure is in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Alam nyo, hindi po nakaligtas si Paul, sa mga ganitong bagay. Sabi niya, we are hard pressed on every side, yet crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. May mga pinagdaanan si Paul na persecution, na-press down siya, na talagang napit-pit siya, ng mga pagsubok sa buhay. Pero, hindi niya natagpuan ng kanyang sarili, na alin? Na nakalugmok. Bakit? Sabi niya dito, it is because of the excellence of the power of God. Naintindihan po natin? It is because of the excellence of the power of God. Kapag naintindihan natin kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, na nasa sa atin. Amen, Ano mang pagsubok yung pinagdadaanan natin, lalagpas at lalagpasan natin yan. Nang alin, hindi lang basta lalagpas, may katatagan sa pananampalataya. Maliwanag po ba yon? Hello? Kapag nauunawaan natin yung kalakihan, ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin, dadaan tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, yes. Pero, ikatatatag natin ito. Ibang ikaw, Ibang ikaw at ako, once na malampasan mo, na ang iyong angkla, naka-anchor ka doon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So, spiritual strength, Anong una? Deeper trust in God. Pangalawa, yung peace amidst of trials. Pangatlo, eternal perspective. Amen? Pang-apat, spiritual strength. Katatagang spiritual, At yung panglima, purposeful existence. Alam kung bakit ka binigyan ng buhay. Amen? Si Kuya Archie, birthday ngayon. Di ba? Ngayon tanong, alam ba ni Kuya Archie ang reason, bakit dinadagdagan ng Diyos ang kanyang buhay? We have to see this, Not only Kuya Archie, all of us. Tayong lahat. Amen? Excited tayo, birthday ko na naman. Minsan magpapahanda pa, may papatay pang lechon. Pero ang tanong, kawawa ka naman. Bakit? Gumagastos ka sa mga bagay na hindi naman nakakadagdag. Doon sa purpose ng buhay mo. Ano yung tunay na purpose ng Panginoon? Ano yung tunay na purpose ng Panginoon? Bakit kayo niligtas ng Diyos? What is the purpose of the Lord? For His purpose. But what is the purpose of the Lord? Amen. You are saved to serve God. Alam niyo po ba, bawat hininga natin, hinahanap ng Panginoon yung sinabi niya sa Isaiah. Nilikha ko sila upang ako ay kanilang, papurihan. And ang pagpupuri sa Diyos, hindi lamang sa pag-awit. Ang pagpupuri sa Diyos ay iba't ibang larawan. Pwede po siyang paglingkuran, Pwede mong ayusin yung family mo. Amen. Sa mga tatay, naging talagang tunay na tatay ba kayo sa inyong sambayanan? Sa mga asawang lalaki, naging tunay ba kayong asawang lalaki? Sa inyong tahanan, sa inyong may bahay? Sa mga babae, Amen? Na may mga anak, naging tunay ba kayong mga ina? Naging tunay ba tayo, na maging may bahay? So what is really your purpose? Tinanong mo ba to? Kasi alam niyo po, kapag alam mo yung purpose mo, hindi mo bibigyan ng pansin ang mga bagay na unpurposeful. So sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord
is not in vain. Amen? So, nung sabi dyan, magpakatatag, huwag matitinag, magpakasipag. Alam mo yung tatlong yun? Mahalaga yun. Kapag naiintindihan natin talaga yung purpose natin sa buhay, yung katatagan, yung hindi pagkatinag, at saka po yung pagpapakasipag sa gawain ng Panginoon. Bakit? May nakatingin sa bawat ginagawa natin. But if you are masipag, but behind that one, ano po? Behind that kasipagan is selfish motives. And then wala rin po. No? It is in vain in the Lord. Maliwanag po ba? Now, let us go on. So sabi po dito, no po, kung alam natin yung benepisyo, no po, ng paggamit ng mata ng pananampalataya, and then we need to focus. Tama po ba? Alam ko, may pananampalataya ako. Now alam ko, napupunta ako doon sa langit pagdating ng panahon. Amen, ano po? Now, ang sabi, we need to focus. How then we can focus? Paano ka makaka-focus? Ano po? Paano ka makaka-focus doon sa lasting? Ano po? I use this acronym LAST. Amen, ano po? This acronym LAST, L-A-S-T. Ano po? As I meditate these verses, no? Sabi ko, Lord, sana ganito kaming lahat. Sana kung ano tinuturo mo sa akin, ganun din ang ituturo mo sa kanila. No po? So, lasting. L, leave the trash. And, be an audacious servant. Setting mind on things above, proving that you are trustworthy of eternal treasure. Naintindihan natin? Hello? Kung talagang gusto nating mag-focus doon sa invisible, ano po? But last forever. Ito pong apat na ito ay napakahalaga. Amen? Number 1 is leaving the trash and be an audacious servant of the Lord. Setting mind on things above to prove that we are trustworthy of the eternal treasure. Amen? So, isa-isahin natin. L, leave the trash. Ano yung trash? Anak, baka masira. Ano po yung trash? Ano ang trash? Basura? Yes, basura. Ang basura saan dapat nilalagay? Hindi dapat sa puso. Tama po ba? Hello? Ngayon ang tanong, basurahan ka ba? Hindi ka basurahan. Pero bakit hinahayaan mong maging basurahan ka? Ang sabi po dyan, leave the trash. Tayo po tayong lahat. Pakibasa nga, 1, 2, 3. May magsasabi, malaya kong magawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako makapagligtas sa anumang bagay. Makakaupo po tayong lahat. Ang kalayaan ibinigay sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Sino po ang ganito ang mga rason? Malaya ako kahit na anong gusto kong gawin. Sino po ang may ganito ang rason dito? Ha? Minsan gagamitin pa natin ano po? Na ang Diyos. Minsan gagamitin pa natin na si Lord mismo nga. No po? Si Lord nga hindi ako pinakikialamanan. Ikaw pa. Nasa inyo ang kalayaan. Pero bilang tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, we have to understand that anything that is trash is not worthy of me or you. Naget po natin? Now, what is this trash? Ano ba yung mga basura ng buhay?
Galit, hinanakit. Ano pa? Pride. Ano pa? Lust. Ano po? Ano pa? Bisyo. Ano po? Ano pa? Ha? Chismis. Sino dito ang mga chismoso at chismosa? Akala ko nung babae lang ang chismosa. Pero napagtanto ko habang ako'y tumatanda, mas chismoso pala ang lalaki. Tahimik lang sila, oh. Pero my goodness, tanungin mo, daming alam. So sabi dyan, ano po? 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Malaya akong gawin ang anumang bagay. Malaya akong gawin ang anuman. Pero sa tunay na mananampalataya, think several times. Dapat ba akong makisawsaw dito sa usapin na to? Ano bang pagdadalhan sa akin? Pag halimbawa, tinawagan ko yung kaibigan ko na to, ano kaya yung mangyayari sa usapan namin? No? Naintindihan natin? So, leave the trash. Alam niyo po bang may kinamumuhian? May kinamumuhian po ang Diyos. Ano po yung kinamumuhian niya? Tayo po tayong lahat. Pakibasa. Ang kinamumuhian niya ay ang bagay na kanyang kinasusaman. Pangalawa, simalingan at makapagpapatay sa walang kasalanan. Puso sa away, walang mabuting isipan. Makapahamong pagbubulit ng tasa sa saan. Saksi may simalingan, pagpuling ng buwan. Pag-away ng kapwa, lagi sa kanya'y gawin. Makakaupo po kayong lahat. Nabasa niyo po? Kung tayo isa po sa ganyan, ibig lang sabihin, anong sabi ng Proverbs? Kinasusuklaman ng Diyos at kinamumuhian ang gawain mo. Ano po? So each one of us, ano po, dapat mapag-isipan natin, no? Prideful ba ako? Baka akala natin kakampi natin si Lord, pero kinasusuklaman na pala tayo ni Lord. So this is the time of ano? Yung po, tingnan natin yung ating sarili. Ano po? Pangalawa, sinungaling. Sino dito ang hindi sinungaling? O sino dito ang sinungaling? Dapat dati. Amen? Pero kung nabubuhay pa rin tayo sa kasinungalingan, no po? Lagi ko tong naalala, no po? Yung po sa 1 John chapter 5 verse 18. Itong pinagkaiba natin. Nung makilala natin ang Panginoong Jesus, gusto ko po itong basahin ninyo sa inyong Bible. Amen? Iba na tayo. No? Nagkakasala, pero hindi niyayakap ang kasalanan. Magkaiba po yung dalawang yon. Tama po ba? Ang tunay na mananampalataya, nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, ang sabi ng Bible, abay hindi ang Diyos sa langit ang ama mo. Ang ama mo ay walang iba kundi si Satanas. Tama po ba? Hindi po ako nagsabi, ang Bible po ang nagsabi. Kapag nananatili kang sinungaling, amen? No? Ibig sabihin, nakakaawa po tayo, ang galit ng Panginoon ay nasa sa taong sinungaling, prideful. Sabi dito, no, pumapatay sa walang kasalanan. Ang pagpatay ay hindi lamang murder na sinasaksak mo, no po, yung tao. Even backfighting. Walang kalam-alam yung tao. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Huwag na huwag ninyong sasama sa usapan ng iglesia. Alam niyo po ba na ang iglesia, mahal na mahal yan ng Diyos. Ngayon po sa usapan ninyo, may mga hindi kayo naggugustuhan sa loob ng iglesia. Sabihin ninyo sa pastor, hindi magkikreate kayo, no po, ng mga pag-uusap. Hindi po maganda yun. Amen po ba? Walang kalaban-laban.
Nagkakalat na kanilang balita. Hello? Diba? So, pag-isipan nating mabuti ang ating mga kilos, ang ating mga salita, ang ating mga gawa, especially leaders, associate pastors, and pastors of the church. We are called to serve God, not to backfight God's servants. Amen! At sabi dito, ano po, puso sa kapwa'y walang mabuting isipan. No? Lahat na lang mali si pastora. Lahat na lang mali si pastor. Lahat na lang mali yung kapatid. Sino nang tama? Siya lang. Ganon po ba tayo? Hindi tayo dapat ganon. Alam mo, naturuan ako dito no, po sa sitwasyon na to. Kapag maghahanap tayo ng mali sa isang tao, marami tayong makikita. Why? Because we are not perfect yet. Right? Pero subukan natin tumingin sa mga bagay na mabuti sa ating kapwa. Mas magiging mabuti yung ating pagsasamahan. Pero wag naman aabuso yung tao. Ano po? Amen? Ano po? Kasi minsan, alam niyo po, pinapahaba ko lang yung aking pasensya. Lord, tulungan mo ako. But it doesn't mean, ano po, na hindi ko nakikita ang mga ginagawa ng isang tao. Do we understand? So sabi po dito, ano po, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Ang bilis-bilis pagdating sa kasamaan, ang bilis-bilis tumakbo doon. Pero pagdating sa kabutihan, di muna, pas muna ako, marami naman siyang gagawa. Tama po ba? No? Kakalungkot, di ba? So sabi dito, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Sino dito yung don't you know that we are called as a peacemaker? We are called as a peacemaker. We are not called para pag-away-awayin ang bawat mga kapatiran. Amen? So, naintindihan natin, number 1, we have to leave the trash. Hindi ka dapat sinungaling. Walang nakakapasok sa langit na sinungaling. Hindi ka dapat duwag, sabi ng Revelation chapter 21. Amen, ano po? Hindi nakakapasok sa langit ang duwag. Hindi nakakapasok ano po sa langit ano po yung mga makasalanan. Sinong hindi nagkasala? Sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala, pero hindi dapat na namumuhay sa kasalanan. Alalaman, Lord, mali itong ginagawa ko, ayaw mo nito, no? Hindi yung makikipag-deal tayo kay Lord. Kasalanan na nga, Lord, ipanalo mo lang ako dito sa loto na ito. Ano po, maglilingkod ako sa'yo, yung 10% ibibigay ko sa'yo. What kind of prayer is that? You do not know who God is kapag ganun ang prayer mo. Amen? Lord, ibigay mo lang ang babaeng ito. May asawa ka. May asawa din yun. Bigay mo lang, Lord. Baka si Satanas na pala'y nagbibigay, ha? Do we understand? No po? So, leave the trash, no? Hindi ka dapat maging basurahan ng kalaban. We are called to holiness. We are called to righteousness. Pero sino dito yung mga mananampalataya na galit sa asawa? Pasaway. Galit na galit sa katrabaho. Kaya mo silang magalit sa'yo. Pero ikaw, wag mong hayaan na yung puso mo maging basurahan. Naget po ba natin? Sabihin nyo nga, hindi ako basurahan. Hindi ako basurahan. Yan, praise God. Ano po? Leave the trash. Amen, ano po? Number 1 yan, leave the trash. Amen? Praise God. Sige po, pasok po tayo. So, number 1, ano po? In order to focus
sa mga invisible things, ano po, that last forever. Number 1, ano yon? Leave the trash. Talagang hinabaan ko para maabutan nila yung mensahe. Amen, ano po? So una, leave the trash. Huwag po nating hayaan na maging basurahan tayo. Amen po ba? Ano po yung basurahan? Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos para laging mamuhi sa kapwa, magalit, ano po? Dapat tayo po ay magpatawad. Amen, ano po? So hindi tayo basurahan. Amen, ano po? Number 2, audacious servant. Amen, ano po? So, audacious servant. Ang audacious, ang salitang audacious actually is a negative and positive word. Ano po? Gagamitin natin ang salitang audacity, ano po, sa positive na meaning nito. Ano po? What is the meaning of audacious? Bold. Courageous. Ano po? Bold and courageous servant of God. Amen? Ano po? So, ito po yung pinapatungkulan po ng letter A. Amen? Ano po? Di ba kanina, sabi natin, what are the benefits? We will be living purposefully. Ano po? Alam natin kung bakit tayo nabubuhay, bakit tayo binibiyayaan ng buhay ng Panginoon. Tama po ba? Para alin? Para mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, if you are really a servant of the Lord, are you audacious enough? Amen. You are bold, no? Hindi ka napipipi, no? Kapag ka nakikita mong mali ang mga nangyayari, hindi ka pipi. Sinasabi mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung audacity. Amen, ano po? And then sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 17, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Hindi po tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, pagkamaiyain. Ano po? Kundi tayo ay binigyan ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng linaw ng pag-iisip. Maliwanag po ba yun? Malinaw ba ang isipan natin? Eh bakit hinahayaan mo maging basurahan ka? Pag malinaw ang isipan mo, hindi mo hahayaan na gawing basurahan ang kalaban ng buhay mo. Do we get the point? Hello? We are not given the spirit of timidity. We are protected by the Lord. Amen, ano po? Alam mo, ito po talaga yung nangyari na sa buhay ko. Ano po? Marami po, di ba, tayong mga Pilipino, ewan ko ba, ano? Ang kultura natin, kapag umaangat, pilit binababa. Tama po ba? Ano ba tawag doon? Crab mentality. No? Kapag ka may iniaangat si Lord, pilit binababa. Ano po? Hindi dapat tayo ganun. Amen? At naranasan ko yan sa trabaho namin. Ano po? Kabi-kabila, no? Ang mga nagsasabi ng mga hindi magagandang bagay sa inyong lingkod. Pero lahat sila wala na dyan sa trabaho namin. Hindi ko pinag-pray na mawala sila. But I believe this is the way how God protected me. Do we understand? We are protected by the Lord. Gawa lang tayo. Sabi ng Colossians, ano po, chapter 3, verse 23. No? Maglingkod ka na parang ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran at hindi ang tao. No? So sa lahat dito, ano po, ng mga inaapi sa trabaho, maglingkod ka, alamin mo ang trabaho. Ano po? Pag naging, anong tawag dito, yung gamay mo na ang trabaho. Ano po? And then, the Lord will protect. You are protected actually. Up to now, you are protected. Pero may tinuturo ang Panginoon sa buhay mo. Bakit mo yan nararanasan? Lagi natin yung tatandaan. Ano po? Amen? So sabi po dito, no po, audacious servant. And number 2, John chapter 17 verse 4. Ayan, ano po? Ano po sabi ng John chapter 17 verse 4? Sino nagsabi nito?
Sino? Yan, amen. Ano po? Si Lord Jesus ang nagsabi niyan, ano po? Bago siya lumisan sa mundong ito, bago siya ipako doon sa krus, ano po? Ang sabi po niya, I have glorified you on the earth, I have finished the work which you have given me to do. Kapatid ko, kung ang focus natin, life eternal, ano po? Hindi natin hahayaan na maging basurahan ang ating buhay. Una sa lahat. At pangalawa, maglilingkod tayo, ano po? Na hindi natin iniisip yung mga kasagabalan. Ano yung mga kasagabalan? Pagod. Sino bang hindi napapagod? Lahat tayo napapagod. Tama po ba? No? Lahat po tayo napapagod. Lahat tayo napupuyat. Amen, ano po? Pero, iisipin mo ba ito? Kung alam mo na talagang may gagawin ka. Alam mo, gusto ko po itong i-example, ano po? May isang bata, ano po, na mahirap. O, alam kong sa bawat eskwelahan may ganitong mga estudyante. No po? Yung mga estudyante na alam niyo yun, yung walang pang-paaral ang anak, ay ang magulang. Pero andun yung pagsusumikap niya na talagang makatapos ng pag-aaral. Sino po dito yung buhay ganon before? No? Praise God. Ano po? Yes, alam ko si Pastora Grace. Ano po? Actually, she is a scholar. Mahirap mag-maintain, ano po? Kasi wala siyang pambayad sa, ano po, walang pambayad yung kanyang magulang. Pero gusto niyang makatapos. Naget po ba natin? Now, ang tanong, di ba kapag gusto mo talaga, no po, yung mga batang ganito, no, na talagang gustong makatapos, meron pa ba silang time, amen, ano po, na, tawag dito, na makipagbarkadahan? Di ba wala na? No po? Kasi ano, nandun sila sa goal nila. Yun yung kanilang dapat na matapos. Ganito tayo dapat. Alam natin na may tinatapos tayo. Tama po ba? No? May tinatapos tayo sa mundong ito. Huwag nating hayaan na mamamatay na lang tayo, hindi pa tapos yung pinapagawa ni Lord sa atin, at sasabihin natin at deathbed, ano po, walang kagalakan yung puso natin, sasabihin natin, Lord, bigyan mo pa ako ng buhay kasi hindi pa ako nakakapaglingkod sa'yo. Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, 70 years ng buhay, hindi mo ako napaglingkuran? 50 years ng buhay, hindi mo ako napaglingkuran, ngayon hihingi ka ng another chance? Do we get the point po? Hello? So if we are really, ano po, naintindihan natin that we are servant of the Lord and then we will give time, papakita natin talaga sa Panginoon. Tama po ba? That I am indeed an audacious servant of the Lord. Number S, number ba yun? Letter S, ano po? Setting minds on things above and not on earthly things. We know that earthly things are temporal. Mawawalang lahat. Walang forever sa earthly things. Tama po ba? May forever ba sa earthly things? Wala. Kahit ang pinakamagandang samahan ng mag-asawa, may katapusan pag namatay na kayo isa't isa. Tama po ba? So, walang forever. No po? Sasabihin natin, doon sa kabilang buhay, kami pa din. Sino may sabi? Ang sabi ng Panginoon, magkapatid na lang tayo lahat dun. Amen? Wala na dun yung lustful desires. Pero praise God, kasi kasama pa natin sila. Amen? Ano po? So setting minds on things above. So sabi po ng Colossians, chapter 3, 1-3, tayong lahat, pakibasa. Then you were raised with Christ, take those things which are above, where Christ is, sitting on the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden in Christ God. Yan. Amen. Makakaupo po kayong lahat. Pag ang pag-iisip natin nandoon po sa eternal life, ano po, hindi natin hahayaan na ang mga ginagawa natin dito sa lupa ay walang kabuluhan. Naget po natin? Ano po yung mga bagay na walang kabuluhan? Yung hindi natin magagamit doon sa langit? Sino dito yung mga naninigarilyo? Taas ang kamay. Dati. Okay. I'm sorry po, ha? Wala po akong... Pero ang sinasabi kasi ng Panginoon, ano po, it's time to stop.
It's time to stop this, itong mga bagay na walang kabuluhan. No po? Alam niyo po ba tungkulin nating pangalagaan ng ating katawan? Pinahiram yan sa atin ng Diyos eh. Ano po? And then kung bubugahan niyo po yan palagi, ng mga bagay na ayaw ni Lord. Amen, no? So, ano mangyayari sa katawan ninyo? Tapos isisihan natin, gobyerno. Hindi sa totoo lang, minsan talaga, hindi ko maintindihan minsan ng tao. No? Pinapatay nilang kanilang sarili, tapos pag walang tumulong, pag walang nagbalasakit sa kanila, ang sisisihin nila yung hindi nagbalasakit. Amen? Sino dito yung umiinom? Ng alak? Dati. To God be the glory pag dati. No po? 2 Corinthians 5:14. Tama ba? No? So, napakahalaga po nun, no? Na maintindihan natin. Ano ba talaga? We are setting our minds on things above? O dito lang? Yung sabi, ito yung sinasabi ng mga lasinggero. Sa langit, walang beer. Tama ba? Ano yun? Kaya magpakasaya na tayo dito kasi sa langit walang beer. Bakit? Sigurado kayo sa langit kayo pupunta? Bakit yung sasabihin walang beer sa langit? Ha? Naintindihan po ba natin? So set our minds on things above and not on earthly things. Ano po? Amen. Talagang hinabaan ko para sa inyo. Amen. Ano po? Next! Malapit na po tayo matapos. So, sabi po dito sa Matthew chapter 6, 19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up your treasures, in heaven, where neither moth or rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart also. Naintindihan po natin yon? Masakit man o hindi sa isang tao na tanggapin ito. Amen, Pero ito ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Ayaw niya, nakaribal ng Diyos ang pera sa bawat isa sa atin. Do we get the point? No one can serve two masters at the same time. Yan po ang sinasabi ng Bible. So tanggapin man natin ito o hindi, maintindihan ng bawat isa, those who are laying their treasure here on earth, vain po lahat yan. Sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. O tingnan mo. Taas ang kamay, amen ang sagot. Anong klaseng mga tao yan? Ang babae talaga. Amen, Parang ganyan tayo lagi kay Lord, no? Sabi ni Lord, anak, dito ang daan. Sabi mo, no, I will take my own way. Doon din naman, Lord, ang punta. Ganyan tayong lahat. Tama mo ba? May sariling pamamaraan at may sariling desisyon. So, sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay? Ayan. Kapatid, hindi po ito prosperity gospel. Napuntahan nyo, hindi po ito prosperity gospel. Hindi po ito in church na prosperity gospel. Amen, Pero itinuturo po ng salita ng Diyos mismo na hindi nakakalimutan ng Panginoon, ang kanyang mga anak. At ang sinabi ng salita ng Diyos, wala pa si David nakita sa tanang buhay niya na ang anak ng Diyos ay naging hampas lupa. Alam mo yung hampas lupa? Isang kahig, isang tuka. Pero ang sabi doon, anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos marunong sumunod sa sinasabi ng Diyos. Tama po ba? Ano ang sinasabi ngayon ng Diyos patungkol sa kayamanan? Mamaya. Amen, po? May magtuturo niyan. Tama po ba? Now, I want you to see this, po? Every opportunity that God is setting, sa harapan ninyo, grab it. Pag si Lord, ang nagsabi, pag sinabi sa Bible, grab it.
Hindi po kayo dadalhin ng iglesyang ito para mapariwara. No? Naintindihan po ba natin? Hello? No po? So, kung kayo man po ay hindi masunurin, hindi kasalanan ng iglesyang ito. Pero ang sinasabi po ng Biblia, ano po? Is that beneficial to you? Malaya ka na hindi mo sundin ang salita ng Diyos. But is this beneficial to you? Alam mo, ito yung nakikita ko, ano po? Sa lahat ng mga hindi tithers. Sa lahat ng mga hindi tithers, ano po? Kapag may bagyo ang buhay, alam niyo po ba dito sa iglesia kung sino lagi ang tinutulungan? Kung sino po yung lagi, ano po, na talagang laging hikahos sa buhay? Yung pong hindi tithers. Totoo po yan. Kasi totoo si Lord. Totoo ang salita ng Diyos. At bakit nyo yan naririnig dito sa iglesia? Dahil sinusunod ng iglesyang itong salita ng Diyos. Now, no matter what, ano man ang sabihin ninyo patungkol, ano po, sa pagtatay, sa pag-o-offering, ano po, ituturo ito ng iglesia dahil gusto namin makawala tayong lahat, ano po, sa poverty. Maliwanag po ba? Hello? Amen, ano po. So, set our minds on things above. No, gamitin ninyo yung inyong mga pinansyal, gamitin ninyo ang mga treasures nyo dito sa lupa, ano po, patungkol doon sa pagtatayo, ano po, ng mga bagay doon sa langit. Amen. Next, sabi po dito, letter T tayo, no? Ano yung letter T? Trustworthy of the heavenly calling. Kapag sinabing trustworthy of the heavenly calling, anong ibig sabihin? Yes. Worthy of trust. Mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ang sinasabi po dito sa Hebrew, chapter 3, verse 1 to 3, ano po? Therefore, brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. Hindi ko na pala binasa yung 3, no? Hindi ko na sinama yung 3. So, ano po yung trustworthy of the heavenly calling? Faithfulness is so essential. Naintindihan po natin? Ang katapatan, napaka-essential. Kung alam mo na tinatawag ka ng Diyos, ano po, doon sa heavenly treasure, ano po, and then you have to be faithful. We have to be faithful. Amen. So I hope ano po na natutunan natin ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Paano daw po tayo makakakita ng mga invisible things? Ano yung gagamitin natin? Number 1? No. Paano? How we can see? Faith. Ano po? We can see the invisible things through the eyes of faith in Christ Jesus. Maraming uri ng pananampalataya. Naintindihan po natin, pupunta ka doon sa albularyo. Hindi ka doon gagaling kung wala kang pananampalataya doon sa albularyo. Tama po ba? Hello? Kaya sabi dito, in Christ Jesus. Amen, ano po? So what are the benefits, ano po, of looking to the invisible things? Amidst of trials, eternal perspective, spiritual strength, purpose for existence. Tingnan mo, may maiuuwi sila. Sa lahat ng hindi nagsulat, di wala kayo, bokya. Tama po ba? Hello? Kaya lagi kong ini-encourage, mas matalino ang papel at saka ang notebook. Ay, mas matalino ang pencil at saka ang notebook, sabi ng mga inchik. No? Oh, mas matalino na daw ngayon ang tablet. Amen, ano po? Now, how we can focus. Leave the trash and become an audacious servant. Setting your minds on things above, proving that you are trustworthy of the heavenly calling. Amen? So, naintindihan natin? Sinong uuwi dito na walang naintindihan at parang lumilipad yung kanilang pag-iisip? Sabi ng Panginoon ko anong gusto niya sabihin. Nagawa ng inyong lingkod ang dapat kong gawin. Kayo ang mananagot.
na sa Panginoon sa mga susunod na sandali. Amen? So to God be the glory. Tayo? Yes. So can we please stand up? Sa lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, inaanyayahan po ang bawat isa sa inyo. Kung kinausap kayo ng Panginoon, can you please bow down your heads? Magpalinis po tayo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos ng ating pananampalataya ay hanggang dito lamang sa mundong ito. Ang gusto ng ating Panginoon, maunawaan natin ang malalim na ang pananampalataya na inumpisahan niya sa atin at tatapusin niya sa bawat isa sa atin ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Subalit kung ang ating pamumuhay sa mundong ito ay hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, baka ang marinig natin pagdating ng panahon, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Diyos Ama na nasa langit. Ito'y pinakamasakit na salita na pwedeng marinig ng isang tao na ang akala siya ay ligtas, subalit hindi pala. Ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Kung ating pag-asa ay sa mundo lamang na ito. God is preparing for us a mansion in heaven. And let this be our inspiration na magamit ang buhay na ito para kahit dumating na yung sandali, nahaharap tayo sa itinakda ng Diyos na araw ng bawat isa. Ito'y magiging pintuan lamang